kung ang Israel ay nagtaksil, mapapawalang bisa ba ang pangako ng Diyos? Sinabi ni Pablo, hindi maaari dahil nasa versikulo 4, ang Diyos ay palaging makatotohanan. He is the truth. Pinatotohanan ito mismo ng banal na anak sa Juan 14, versikulo 6. Ito po, I am the way, the truth, and the life. At mismo sa katekismo natin, numero 2465, the Old Testament attests that God is the source of all truth. His word is truth. His law is truth. His rightfulness endures to all generation. Rightfulness meaning His authority as God. Since God is true, sabi ng ating katekism, the members of His people are called to live in the truth. Sa katotohanan. Sasabihin mo sa kapatid, sa katotohanan lang po tayo. Mapapansin natin na ang versikulo 4 ay hinango lamang ni Pablo sa Salmo 116 verses 11 to 14. Ito pong Salmo 116 ay kinakanta tuwing Passover kahit ngayon ng mga Hudyo. Kaya nakanta rin ito noong Last Supper. Ang mga salitang as Scripture says, doon kay Pablo, at mga kasunod ay hinango naman sa Salmo 51, versikulo 4. Ngunit, ingat po tayo, 51, versikulo 6 naman sa New American Bible na natutungkol sa awit ng pagsisisi ni Haring David. Dapat po natin pakatandaan ang karamihang hango mula sa lumang tipan papuntang bagong tipan noong panahon na yon ay mula sa Septuagint na version. Ang Septuagint ay limbag Grego na siyang palasak na ginagamit sa kapanahunan ni Jesus. Kung may makita kayong quotation ng New Testament, nagko-quote ng Old Testament, Septuagint po yan. Kaya balikan po natin ang versikulo 4b. Ano po ang kahulugan nito? Parang signal ito. That you may show you saving justice when you pass sentence. Huwag po mawala dito dahil iba-iba ang lokasyon at numero nito sa mga Biblia. Sa original na translasyon ng Septuagint, ang mas malinaw. Tama ang Diyos sa pagkondina sa mga kasalanan ng tao, ngunit kahit suwail ang mga tao, ang Diyos na makatotohanan ay nagpapatuloy sa kanyang pagliligtas. Ang pagkamakatotohanan ng Diyos ay ipinakita niya sa pamamagitan ng pagpapatawad sa mga nagsisisi, na nangangahulugan din may kapangyarihan siya laban sa kasamaan at kasalanan. Sa versikulo 5 na hinalo ni Pablo sa Salmo 51, versikulo 5, ay ang pariralang a sinner from the moment of conception. Ano po ang implication nito? Ito na po ang ginagamit nating mga apology kapag tinutuligsan ng ibang sekta ang original sin. Kasi sabi, walang original sin, puro sin yan. Ay, sa atin, may original sin. Importante ito. Ano ba ang original sin? Nawala ang pananalig ng tao sa Diyos sa sulsul ng demonyo. Inabuso ni Adan ang kanyang kalayaan at nagsuwail sa utos ng Diyos. Yan ang story behind the original sin. Ito ang unang kasalanan. Walang tiwala sa Diyos o kayabangan. Wala siyang tiwala sa Diyos. Gusto niyang pumantay na nag-uugat sa pride. Sa kalooban ng una nating mga magulang ay pinili nila ang kanilang kagustuhan laban sa kagustuhan ng Diyos. Ang justified, righteous, at sanctified o banal nating mga magulang ay pinili pa ang maging gaya ng Diyos kaysa simpleng pagsunod sa Diyos. Napakadaling gawin ang huwag pakialaman yung puno ng talino, ng fruit of wisdom. Napakadaling gawin yun. Ay bakit ba naman hindi na sinunod? Tataka ako kay Dan. Anong nangyari? Nawala sa kanila ang sanctifying grace na tinatawag na anong sanctifying grace yun? Original holiness. Nawala yon. Original holiness. Bakit alam natin ito? Dahil nakita natin dun sa Genesis, sila ay natakot sa kabutihan ng Diyos. Dati-rati, of course, kabutihan ng Diyos yun, hindi sila natatakot. Pero sa after the eating ng forbidden fruit, sila ay natakot at nagtago. Medyo mahina talaga ang personality ni Adan. Ay biro mo ng tinanong, biglang pinagtuturo yung kanyang asawa na si Eva. Si Eva po kasi, no, pinakain ako. Hindi siya, magpakalalaki siya at akuin niya yung kanyang kasalanan. Adam threw Eve under the bus. Tuturo pa siya. Ito po yung 401, 402, sa mga CCC po yan na namatikisim natin. Simula sa kasalanang distrust o faithlessness na nag-ugat sa kapalaluan, sa pride, bumaha nga ang mga kasalanan sa mundo hanggang sa panahon ng lumang tipan.
Nakita natin sa kasaysayan ng mga Israelita ang pagtataksil nila sa tipanan nila ng Diyos at ang pagsusuway sa mga batas ni Moises. Sa buong Old Testament po, lalong-lalo na sa panahon ng mga prophets, lagi nilang dinidiscuss ito at sinasabi nila sa mga Israelites, no? Yung kasalanan ng mga Israelita na ito na walang katapusan na pagtataksil sa Diyos. Halos buong Old Testament. Sa buong Biblia ay nakasulat ang talamak ng mga kasalanan ginawa ng tao. Ano ba ang kasalanan? Tanong, di ba na-define ko na what is sin? Huwag na tayong magtanong pa dahil ang puso o konsyensya natin ang laging sumasagot nito. Alam natin sa pakiramdam natin ano ang tama, ano ang mali. Alam natin yan. Ang masakit lang nito ay kung bakit tayo ay laging napapawalay tungo sa kasalanan. Itong ugaling ito ay tinatawag sa teologiya concupiscence na namana natin sa unang tao. Ang nagpapalimot sa atin ng katotohanan nanggaling at nilalang tayo ng Diyos at itong kaisipang ito ang ating linya papuntang langit. It is important to acknowledge na tayo ay nilalang ng Diyos. Kaya nga sa Pilipino, ang ganda ng salitang ang humanity o tao, tinatawag nating nilalang. So automatic, may gumawa. Napakagandang salita yun sa Pilipino, nilalang. Kasi kapag hindi mo ma-acknowledge yun, hindi mo maintindihan kung bakit kailan bumalik ka sa pinanggalingan mo. Asan yun? Sa langit. Sa gumawa sa iyo. Kaya importante, no, sa una pa lang na pag-iisip tungkol sa reliyon mo. Kaya may disorientation sa loob natin kapag naguguluhan tayo sa pagkakaintindi tungkol sa nilalang at ang lumalang. Magkakaroon tayo ng walang balanse, no, sa loob natin. Kaya gumagawa tayo ng kalokohan dahil doon. At nakikita natin sa ating kapwa ang kanila ring mga ginagawang kalokohan. At tayo'y kumokopya. Ito nga ang sinasabi ni Pablo, ang lahat na tao ay sabit sa kasalanan ni Adan. Yan ang original sin. Sabit tayo. Hindi naman natin ginawa yun na. Wala naman tayo sa paraiso, pero sabit tayo. Explain further. No? Roma 5, versikulo 12. Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng kamatayan. Sa 5, dinidiscuss na yung sinfulness. Si Pablo nagdidiscuss ng sinfulness. Ang death daw ay nanggaling sa kamatayan. Resulta po yan ng kasalanan, ang death. Ang kasalanan at kamatayan ay matagal na sa daigdig bago pa ginawa ang mga batas ni Moses. Bago pa inutusan siya na mag-ukit-ukit doon sa bato, meron ng kasalanan at meron ng kamatayan. Dahil sa pagsuway ni Adan, nagkaroon ng kamatayan. Yun. Kukuha natin sa Genesis. Salamat na lang sa Diyos at dahil naman kay Jesus ay nawala ang kamandag ng kasalanan at kamatayan ng kaluluwa natin. Sinabi kasi ng kamatayan sa kanila, hindi yung ating temporal na concept na physical na kamatayan, yung ililibing. Hindi. Karamihan kapag nasa Old Testament o kahit sa New Testament, pag sinabing kamatayan, parang hindi importante sa kanila yung buhay dito sa daigdig. Ang kanilang iniisip na kamatayan ng kaluluwa mo. Meaning, yung pagka-assign mo dun sa impyerno, yun ang kamatayan. So, wag po tayong mawala. Ito po ang explanation sa original sin. Ngayon, ang protestante ay magtatanong sa Ezekiel 18, versikulo 20, ang tanong, ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama, hindi dapat magdusa ang anak. At ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasamaan ng anak. Diba? Pwede sabihin, di walang original sin dapat. Yan ang tanong. Sa kapitulong ito ay pinagbalintunaan ni Pablo ang pagkatalamak ng mga kasalanan. Dami niyang pinagsasabing kasalanan. Kasama ang kamatayan at ang pandaigdigang pagliligtas sa atin ni Jesus. Yan po yung good news. The kingdom na sinasabi ni Jesus. Universal saving ni Jesus Christ. Sa pagdating niya dito, yan ang good news. Laban sa universality of sin, yung pagkatalamak ng mga kasalanan. Yun lang ang pinakakaka ng pagpapadala kay Jesus dito. Paano naman nasasaksihan ang pagtubos ni Kristo sa ngayon? Kikita ba natin yan? Sinasabi sa CCC 403, ito po, na tayo'y pinagmanahan ng kasalanan ni Adan. Tinawag na katikisim na
transmitted. May transmission na nangyari. Yan po ay namanan natin. At kontaminado tayo ng kamatayan ng kaluluwa nang tayo ay ipinanganak. May potential po tayo na pati kaluluwa natin ay mamamatay. Mamamatay meaning, sa Hebrew na naman, sa Old Testament, mamamatay means mapapadala sa impyerno. Alam ng simbahan na ang pagsasalid ng kasalanang orihinal ay sa pamamagitan ng pagbubuntis. Ito yung tinatawag nilang transmission by propagation. Ito po sa 404. It is a sin which will be transmitted by propagation to all mankind, that is, by the transmission. Kaya sila ay maaari ring baptismuhan, the necessity of baptism, the sacrament of baptism. Nasa ibang sekta, hindi nila maintindihan kasi ayaw nila ng baptism. Hindi na kailangan baptism. Faith lang. Importante. Magbasa ka lang ng gospel. Lalong-lalo na noon, talagang naniniwala ang simbahan, kahit tayo ngayon, na kahit ang mga batang paslit ay kontaminado ng kasalanang ito. Kaya sila ay maaari ring baptismuhan. Lalong-lalo na noon na mataas ang pagkakamatay ng mga bata dahil hindi pa matino ang larangan ng medisina. Kailangan talaga ang infant baptism. At yan po ay tradisyon sa atin. Pero yan po ay kini-question na naman ng ibang sekta. Bakit ninyo binibinyagan ng bata wala pang isip yan? Sasabihin na ano ba naman yan? Wala pang isip ang bata ay pinapakialaman na ng binyag. Sagot po natin. Ito po ang sagot sa infant baptism. No? 1 John 2:16. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So the sin comes from the world, hindi sa langit. Isaiah 48:8. Alam kong hindi kayo mapagkakatiwalaan pagkat lagi na lamang kayong naghihimagsik. So notorious talaga ang tao. Sabi ni Isaiah, hindi mapagkakatiwalaan. Ephesians 2, versikulo 8. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, it is a natural occurrence. It is our nature. It is our concupiscence. No? Kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Ephesians yan, meaning si Pablo yan, nagsasalita, na kamukha rin sa chapter 3 ng Roman, yan rin ang pinagsasabi niya. Ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan sa Mark 16:16. Kaya importante ang faith and baptism. Hindi lang faith and baptism. Sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanya kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya, yan ang importante, sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, faith, sumampalataya ka.